Cassandra's POV. Naging maayos kami ni Drix. Naging malinaw ang lahat sa pagitan namin. Bumalik na sa dati ang buhay ko, kasama ng mga anak ko. Pero si Thor, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Nalaman ko rin na siya pala ang nagpapadala sa akin ng mga bulaklak at cake. Dahil sa pagtataka ko ay tinanong ko ang numero ng tumatawag sa branch sa kabila. Hello, Allen. Pwede mo bang ibigay sa akin ang numero ng laging nag-o-order tapos pinapadala dito? Mga 2 linggo nang lumipas, sabi ko dito. Hello po ate. Sige po, ito po. 0912-3456. Yan pong number na laging nag-o-order ate. Sagot niya sa akin. Sige Allen, salamat. Sabi ko. Napasabunot ako sa buhok ko. Ikaw lang pala Thor ang nagpapadala sa akin. Sira ulo ka talaga kahit kailan. Iniiwasan ko na nga siyang isipin pero naiisip ko pa rin talaga siya. Tumigil ka. Bakit namimiss mo na ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Hindi bakit ko naman mamimiss ang lalaking yun? Kausap ko sa sarili ko. Hindi mo namimiss pero laging laman ang isipan mo. Kontra naman ang isang bahagi ng utak ko. Tumigil ka na. Nakakapanibago lang kasi magdadalawang linggo na siyang hindi nagpapakita sa akin. Siguro bumalik na yun kay Jamaira. O kay Aurora. Speaking of that witch, ang lakas ng loob niyang pumunta dito at pagbantaan ako. Flashback. Habang busy ako sa pagtatrabaho, ay kumatok sa pintuan ng staff ko. Ate, may naghahanap po sa inyo sa labas. Maganda pong babae, parang model po. Sabi sa akin ng staff ko. Sige, lalabas ako, tatapusin ko lang ito. Sagot ko sa kanya. Sige po, sabihan ko na lang po siya. Tanging-tango lang sinagot ko sa staff ko. Tinapos ko muna ang mga files na inaayos ko. Napaisip naman ako kung sinong dadalaw sa akin. Sino nga kaya? Tanong ko sa sarili. Paglabas ko nakita ko tong nakaupo kaya lumapit ako. Si Aurora pala ang dumalaw sa akin. Good day, Miss Aurora. What brings you here? Tanong ko sa kanya. Napa-English pa ako dahil sa tingin ko, hindi to masyadong nagtatagalog. Hindi ito nagsalita pero tinignan muna niya ako mula ulo hanggang paa bago magsalita. So, ikaw pala si Cassandra? I can't understand talaga. Anong meron ka na nagustuhan ni Thor? Mataring na saad nito. Magtatagalog naman pala to. Ang cute pa ng accent niya. Yan po ba ang sadya niyo rito? Kaya ka pumunta dito dahil gusto mong i-confirm kung anong mukha ko at ang silipin ako? Thank you sa time. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung bakit ka sa akin nagtatanong. Nakangising sabi ko sa kanya. I'm here to warn you. Huwag ka nang umiksena sa amin. Huwag mo kaming guluhin ni Thor. Ikaw ang dahilan ng paglayo ng loob niya sa akin. Galit ito habang nagsasalita. Pero hindi ko inintindi ang galit niya. Alam mo Aurora, pangatlo ka na nagsabi niya sa akin. Wala na ba kayong bagong lines para naman maiba? Tumatawang sabi ko sa kanya. Bakit ako? Sana si Thor ang pagsabihan mo dahil siya itong panay punta dito. Saka itali mo nga sa'yo kasi sa akin yapos ng yapos. Pangaasar ko sa kanya. Dahil nakikita kong umuusok na yung ilong niya sa galit sa akin. How dare you to say that? Siguro nilalandi mo siya at ginagamit mo yung mga anak mo dahil alam ko na malapit sila kay Thor. Tumaas ang boses nito. Halatang galit na ito sa akin at anytime ay sasaktan na ako. Hindi ako malandi. Alam mo Aurora, umalis ka na lang dahil wala kang mapapala sa akin. At habang mabait pa ako sa'yo, hindi niyo na ako masisindak? Pare-pareho lang kayo. Higit sa lahat, wag mong idami ang mga anak ko dahil hindi sila kasali dito. Kalmadong sabi ko sa kanya. Akmang tatalikod na ako na nagsalita na naman ito. Name your price para umalis ka lang sa buhay ni Thor. So, mayaman ka pala talaga kasi bibigyan mo ka ng pera. Ilan ba naman ang bangko mo't para masimot ko? Pangaasar ko sa kanya. I'm serious Cassandra. Huwag mo na kaming guluhin at seryoso ko sa offer ko sa'yo. Aniya sa akin. Ako rin seryoso. Huwag niyo na rin akong guluhin pa. Dahil ayoko nang makita pa kayo. Kaya umalis ka na bago pa ako yung kumaladkad sa'yo palabas. Sayang ang beauty mo kung gagawin ko yun sa'yo. Nakangising pahayag ko sa kanya.
Sa totoo lang, panakot ko lang talagang mga sinabi ko para umalis na siya. You will regret this. I swear! Pagbabanta niya. Naglakad ito palabas pero bago siya makalabas ay nilapitan ko siya. Wait lang Aurora, tawag ko sa kanya. Huminto naman ito at lumingon sa akin. What? Inis na tanong nito sa akin. Eto 5 pesos para layuan mo rin ako. Eto lang kasing afford ko. Sige na, bye. Pangasar ko sa kanya at nilagay ko pa to sa kamay niya. Baliw! Sigaw niya sa akin bago itinapon ng pera malapit sa akin. Kaya nagmarcha na ito palabas ng bake shop. Tuwang-tuwa naman sa amin ng staff ko. Tuwang-tuwa kayo dyan. Magtrabaho na kayo dahil tapos ng palabas. Pabirong sabi ko sa kanila. Iba talagang ganda mo ate, sabi sa akin ni Jane. Naman, pagmamayabang kong sabi. Kaya umani ng tawanan. Kayo talaga, dinadaan nyo na naman ako sa chika, sabi ko sa kanila. Eto na ate, guys back to work na tayo, sabi ni Jane kaya napangiti naman ako. Yumuko ako para damputin ng 5 piso ko. Sayang to. Iba talaga kapag mayaman, hindi pinapahalagahan ng barya. Palibhasa, milyones ang meron siya. Napabuntong hininga na lang ako bago pumasok sa opisina ko. Hindi pa ba sila pagod sa pagpapaalis sa akin sa buhay ni Thor? Kaya ayoko nang pumasok ulit siya sa akin, sa buhay namin. Dahil kawawang mga anak ko, aasa na naman. End of flashback. Hapon na pala kaya nag-ayos na ako para umuwi ng maaga dahil dadaanan ko mga bata sa school. Simula kasi nang umalis si Aurora ay inabala kong sarili ko sa pagtatrabaho. Medyo na-stress ako ng very light kay Aurora. Kung sakaling bumalik pa talaga si Thor sa akin, siya malalagot. Dinadami na naman kasi nila ako sa mga kalokohan nila. Makauwi na nga at yayayain ko mga anak ko na mag-ice cream para naman lumamig ang ulo ko. Bigla na lang kasing uminit nang maalala ko si Aurora at Thor. Pasalamat talaga ako na nananahimik si Jamaira. Dahil kung kasali pa siya baka sumakit ang bangs ko kahit wala akong bangs. Guys, mauna na ako sa inyo. Paalam ko sa mga staff ko. Sige ate, ingat. Sagot nila sa akin. Lumabas na ako at naglakad papunta sa school ng mga anak ko. Sakto lang pagdating ko dahil ngayon pa lang ang labasan ng mga bata. Samantala sa kabilang banda ay galit na galit si Aurora kay Cassandra dahil sa ginawa nito. Pinahiya siya at worst, binigyan siya ng 5 pesos para layuan niya to. Sa sobrang galit nito ay nagsisimula na siya ng plano niya kung paano niya mabubura sa landas nilang babaeng yon. Hanggat nandyan ito ay hindi siya napapansin ni Thor. Itinaon din niya na nasa Manila si Thor at bumalik siya dito para kausapin to. Ang akala niya ay makakausap niya ito ng maayos pero hindi niya akalain na malakas palang loob nito. Hindi mo makikita sa mukha nito dahil napakaamon nitong tignan. Ngayon ay nakikita niyang palaban nito. Mukhang mahihirapan siya pero hindi siya titigil hanggat hindi niya ito naaalis sa landas nila ni Thor. Napaisip tuloy siya kung sino pang mga nagbanta dito. Hindi na ito nagulat sa ginawa niya at ginawa lang nitong biro ang alok niya. Thor's POV. Truth. 2 weeks akong nasa Manila at namimiss ko na si Cassandra. Bumalik na ako dito sa Iloilo at balik na naman ako sa dating pangungulit sa kanya. Noong nakaraan ay nakita kami sa bar ni Drix. Sinabi ko na lalaban ako ng patas pero nagtataka ako dahil pinaubayan na niya sa akin si Cassandra. Gusto ko mang itanong ang dahilan ay nanatili na lang akong tahimik. Nang makabalik ako ay pinuntahan ko to kagad sa shop. Pero hapon na, wala pa rin ito kaya dumiretso na lang ako sa bahay nila. At doon ko nalaman ang hindi ko inaasahan. Habang papasok ako sa gate ay napakatahimik ng buong bahay. Hanggang nakarating ako sa may pintuan. Nakita ko si Tita at Cassandra nag-uusap. Masyadong seryosong pinag-uusapan nila at hindi nila ako napansin na dumating kay narinig kong lahat. Cassie, magsabi ka ng totoo. Inaway mo na naman ba si Thor? Bakit hindi na siya dumadalaw dito? Rinig kong tanong ni Tita. Hindi po tita, malay ko po doon. At wala po akong pakialam. Mas mabuti nang hindi na siya dumalaw dito. Sagot niya kay Tita. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Hanggang kailan ka ba ganyan Cassie? Bakit hindi mo nalang kalimutan ang lahat at magsimula kayong muli? Sabi ni Tita sa kanya.
Hindi po yun ganun kadali lang, tita. Pwede po ba na wag na natin siyang pag-usapan? Dahil masaya na yun sa piling ng mga babae niya? Sabi nito kay tita. Gusto kong sumagot at sabihin na wala akong mga babae dahil siya lang ang babae ko. Nanatili pa rin ako sa kinatatayuan ko at tahimik na nakikinig sa kanila. Anong plano mo? Hanggang kailan mo ililihim sa kanya ang tungkol sa kambal? Kasi karapatan niyang malaman na anak niya ang mga to. Para akong biglang nabingi sa narinig ko. Parang may bombang sumabog. Ano po yung sabi niyo, tita? Anak kong kambal? Nautal na tanong ko kay tita. Nakita ko na nagulat sila na makita ako lalo na si Cassandra. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Cassandra? Bakit? Medyo tumaas ang boses ko habang tinatanong ko siya. Sige, aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Isasama ko na muna ang kambal. Paalam ni tita bago lumabas sa bahay. Bakit, baby? Bakit mo nilihim sa akin? Pag-uulit ko sa tanong ko kanina. Ganon ka ba kagalit sa akin para hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Tanong ko sa kanya. Pinipilit kong pigilan ang emosyon ko. Oo, galit ako sa'yo. At hindi madali sa akin na ibaon ang lahat sa limot. Ipapakilala ko naman sila sa'yo kapag handa na ako. Sagot niya sa akin. Pero kailan ka ba magiging handa? Gaano ba ako katagal maghihintay na maging handa ka? Wala kang alam sa lahat na nangyari sa akin. Simula nang baliwalain mo ko. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Magmula kay Jamaira, sa mama mo't higit sa lahat sa'yo. Ang sakit, sobrang sakit na hindi mo ko pinansin na wala ka malang paliwanag sa akin. Masyado ako naniwalang mahal mo ko pero mali ako. Napakababa ng tingin niyo sa akin at handa pang bayaran ng pagkatao para layuan lang kita. Gusto kong humingi sa'yo ng closure pero bago ako malis ay maayos tayo. Pero hindi ka dumating. Kahit doon lang sana pero wala ka. Hinintay kita pero walang dumating na Tor. Nang lumipat kami dito saka ko nalaman na buntis ako. Ang lahat ng paghihirap sa unang mga buwan ko, tiniis ko para sa mga anak ko. At saka rin dumating sa buhay ko si Drix. Siya ang karamay ko, siya ang kasama ko sa check-up ko minsan. Naghahanap siya ng pagkain na gusto ko at higit sa lahat, nasa tabi ko siya noong panahong hirap na hirap ako sa panganganak ko. Yung ikaw sana na dapat ang nasa tabi ko pero wala ka. Masaya ka sa buhay mo na wala ako kasi busy ka sa pag-date mo sa babae mo sa US. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi mo ko pinaglaban sa magulang mo. Tapos ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Kaya hindi mo ako masisisi kung tinago ko sa yung totoo. Dahil ayoko nang umasa't masaktan ulit kasama ng mga anak ko. Minahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ko, hindi mo sana ginawa sa akin yun. Umiiyak ito habang nagsasalita ng tuloy-tuloy. Bawat salita niya ay tinamaan ako na nagdulot ng malaking pinsala sa akin. Nasaktan ako sa mga sinabi niya pero alam ko na doble ang sakit sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya. I'm really sorry, baby. Alam ko na duwag ako. Kaya nagawa ko yun pero mali ka kung iniisip mo na ipinagpalit kita. Kasi simula nang makilala kita, ikaw lang at ayoko nang magkasala sa asawa ko. Dahil ganun kita kamahal. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Anong sinabi mo? Asawa mo? Sino? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ikaw, baby. Ikaw ang asawa ko noong 5th mansary natin. May pinapirmahan ako sa'yo. Yun ang marriage contract natin. Noon pa man ay legal na asawa na kita. Paliwanag ko sa kanya. Lumapit siya ng konti sa akin habang umiiyak. Pinaghahampas niya ako. Bakit mo ginawa yun nang walang permiso ko? Bakit? Napakasama mo. Kaya ba ayaw mo nabasahin ko yun? Dahil itinali mo ko nang hindi ko alam? Sigaw niya sa akin habang hindi pa rin tumitigil sa paghampas at pagsampal sa akin. Nagawa ko yun, baby, dahil ayoko nang mawala kayo sa akin. At para hindi ka matali sa iba para kapag naayos ko ng sarili ko ay may babalikan pa ako. Ginawa kong lahat para maprotektahan ko kayo. Alam ko na darating ang araw na sisirain nila tayo kaya ginawa ko yun. Paliwanag ko sa kanya. Sa tingin mo ba may babalikan ka pa pagkatapos ng lahat na nangyari? Wala ka nang babalikan pa simula nang binaliwala mo ko. Papayag ako na makasama mong mga bata at dumalaw ka dito. Pero hindi ibig sabihin magkakaayos pa tayo dahil hindi na yun mangyayari. Malamig na sabi niya sa akin na natili akong nakaluhod. Handa ako magpakababa para maging maayos ulit kami. Please baby, forgive me. And please give me
Another chance to prove to you that I love you so much. At least one chance, baby. I swear this time, papatunayan ko sa yung ipaglalaban ko kayo. Lalo na't may anak tayo, please, baby. Please. Umiiyak na sabi ko habang nakahawak sa binti niya. Thor, tumayo ka na dyan. Hindi na magbabagong desisyon ko. Malamig pa rin na sabi niya sa akin. Pwede mo akong gulpihin kung gusto mo. Bugbugin mo ako para mawala lahat ng galit mo sa akin. Tinignan niya lang ako ng malamig at tumalikod na siya para umalis. Pero hinahawakan kong pulsuhan niya. Please Thor, tama na please. Ayoko na. Humihikbing sabi niya sa akin. Hindi ako titigil baby hanggat hindi mo ko napapatawad. Sabi ko sa kanya. Gawin mo kung ano man ang gusto mo. Ani niya sa akin bago tumalikod at umalis. Umalis na ito tumakyat sa taas. Ako naman ay napaupo na lang sa sahig habang umiiyak. Pumasok na si tita kasamang kambal. Niyakap ko kaagad ang kambal ng sobrang higpit dahil masaya ako. Dahil akin sila at ako ang daddy nila. Kung noong nakaraan ay pinapangarap ko lang na sana akong daddy nila, ibinigay kaagad sa akin ng Panginoon ang hiling ko. Hinalikan ko sila at kinarga ko. Walang paglagyan ng kasiyahan ko sa mga nalaman ko. Nakatanggap man ako ng mga masasakit na salita mula kay Cassandra. Hindi naman matatalo ng mga salita na yon ang kasiyahang nararamdaman ko ngayon. Nag-stay ako sa hanggang gabi pero umuwi na ako dahil hindi na bumababa si Cassandra. Kahit gusto ko pang magtagal ay hindi ko magawa. Hinayaan ko na lang siya na magpag-isa. Tita, pasensya na po kayo sa mga nangyari. Pangako po, bubuuhin ko ang pamilya ko. Sabi ko dito, bago ako umalis. Naniniwala ko na kaya mo. Hayaan mo muna si Cassandra na mag-isa. Hindi madali sa kanya na tanggapin ang lahat ng ito. Opo tita, maraming salamat po. Aalis na po ako. Paalam ko dito. Hinalikan ko mga bata at nagpaalam na ako. Ayaw pa sana nila akong umuwi. Nangako ako na babalik ako sa kanila. Promise mga anak, babalik si daddy dito. Hihintayin ka po namin daddy. Ingat ka po, bye-bye. Paalam nila sa akin. Sumakay ako sa kotse ko at nagsimula na ako magmaneho pauwi sa bahay ko. Pangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko sa kanila. Magiging buo rin kami at sisikapin ko na mangyari yon. Hindi ka pwedeng sumuko, Thor. May anak at kailangan mo ayusin ang pamilya mo. Sabi ko sa sarili ko. Samantala na makapasok sa kwarto si Cass ay doon niya ibinuhos lahat ng hinanakit niya. Tuloy-tuloy ang pagtangis niya. Hindi siya makapaniwala na natali siya kay Thor nang hindi niya nalalaman. Kaya palang lakas ng loob nitong tawaging siyang asawa. Dahil totoong legal silang mag-asawa kahit na hindi nito alam. Nagalit ito pero napangiti rin ito dahil doon. Doon ito napatunayan na mahal siya ni Thor. Kahit na naawa siya dito ay hindi niya ipinakita dahil nais niya na kung talagang gustong bumawi ni Thor sa kanila, ay gagawa ito ng paraan para maging okay at buo silang pamilya. Ano ang gagawin ni Thor para mabuo ang pamilya niya? Ano ang gagawin ni Cassandra ngayong nalaman niyang asawa na pala niya si Thor kahit noon pa man? Magkaayos na kaya ang dalawa? Alang-alang sa mga bata. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.